Magandang umaga mga kamanok. Umaga na naman. So, unang-una maglilinis ulit tayo. Papakain na ating mga manok. Bisitahin natin yung mga itlog kung ilan na. Tingnan natin kung ilan na yung itlog nila. Tingin ko malapit na maglimlim itong mga to, kasi ang itlog ng manok bago maglimlim inaabot ng 12, pinakamarami na yung 16. Medyo maliit ang area natin eh. Hindi natin kailangan marami. 10 lang nalilimliman, okay na sa akin yun. Alam nyo kasi kailangan natin kontrolin dito sa area natin ang pagpaparami. Yung sapat lang at yung tingin natin kaya lang natin. Kasi kung mapapansin nyo, maliit lang ang ko natin area, kaya nga hindi tayo makapag free range dito kasi isang compound lang to. Yan, ito lang, ito ang area natin. So dahil ko konti lang ang talian, bumili tayo ng mga limber. Ayan, dito pwede pa tayo maglagay ng 3. Yan, tatambakan natin ng lupa yan para hindi mabato. Lilinisin natin. So dito 2 limber, pwede pa. Yan, tatanggalin na natin tong kalabasa kung sakasakaling dumami sila. Yan, tapos yung tambak na lupa tatanggalin na rin. So ang boundary ng area natin ito lang. Ito, yan. So yan, lilinisin na rin natin yan. Pag wala tayong pasok, lilinisin natin. Kasi ang boundary ng area to, ito yun. Ito, babakuran na may-ari ng lupang yan. Itong area. So dito pala ito. Ito pala yung palatandaan ng lupa. Yan. So ito, ganito lang kalaki ang area natin. Kaya kung magpaparami tayo, hindi crowded na masyado. Kung matatandaan ninyo, nabanggit ko sa inyo na ang alaga natin ay nasa 28 na yung sisiw, pwede pa yung mga inahin. Ang inahin natin bali 1, 2, 3, tapos 2 nakasalang, 5. Yun eh yung magugulang na. Tapos ang tandang natin 1, 2. Yun hindi yung kasali. Kasi ito parang mungka lang natin to, yung pet natin. Actually kung siya parang Rhode Island siya, pero hindi ko masyadong makakuha kung Rhode Island ba talaga o sadyang mestizo o Tagalog. Yan, pero naglalaban yan, hindi umaayaw. Kung sa gulang at gulang, magulang na yan. Meron ng 6 na taon. So yun, bali 4, 1, 2, 3, isang tandang, 2. So yung 2 nakasalang, yung bulik saka gold. Yan, tapos ito pag lumaki itong mga to, yan, 1, 2, 2,
Tatlo. Bali ang mangyayari dito, rotation ang gagawin natin. Kasi syempre, kailangan nakatali din sila. Okay? Sa ngayon kasi maliliit pa sila, hindi ko pa masyadong problema yung pinoproblema yung talian o yung pagkaka-divide nila kasi kagaya niyan. Ito, kagaya nito. Yan. Pwede bang itabi sa tanda kasi hindi pa naman naglalaban. So, yun, nakukuha nyo naman siguro ang ibig sabihin. Kaya, yan. So, once na maglaban to, ang gagawin natin, gagawa ulit tayo ng isang ganyan. So, isang pitak yan, dito. Isang pitak na yan, yung kanya yan, sa area to. At tanggalin na natin to. Ililipat na natin yung talian na yan. Okay, hindi na kasi siya pwede dyan. Kasi maglalaban na to. Ang kagandahan lang dito nakakulong pero nakatapak sa lupa. Mahirap din naman kasi kung babad sila sa kulungan na hindi sila nakakatapak sa lupa. Yung mga tendency na baka sila ay makuba o kaya matiform ang mga paa. Tapos, pwedeng maging mahina rin ng kanila immune o resistensya. So, kaya dinadaan na rin natin sa wine. Pagbibigay ng mga probiotics, electrolyte. Yan. So, kaya binibigyan natin sila ng mga supplement para maging malakas din ang resistensya nila. Alam nyo mga kamanok, masarap sana mag-alaga ng manok kung malawak ang area natin. Kaya lang syempre kung ano yung meron, yun ang pagtsatsagaan natin. And then nasa-settled naman natin, maayos naman ang pag-aalaga natin, kaya tuloy-tuloy lang kasi yan ang hilig natin. Yan ang hilig natin at the same time extra ang pinagkukunan din ng income, kaya okay lang. May papayo ko rin sa mga kagaya ko na hilig din ng pag-aalaga. Kung maliit din ang area na kagaya ko, siguro din kaya nating kontrolin ang ating pagbibreed at titignan din natin yung kalagayan natin kung kaya ba ng budget. So yung ganitong area kaya naman ng budget natin, and then pag nakakapagbenta tayo napapaikot naman natin. So kaya dire-diretso ang pag-aalaga natin. So ito na. Yan. Bilangan natin kung ilan. 2 4 6 8 2 4 6 8 10. 10 na. Ang prepared ko lang na palilimliman nasa 12 lang. O kung abutin man ng 14, pwede na rin palimliman lahat. Siguro mga 3 siguro hindi pa siya titigil kasi parang wala pang sign na maglilimlim siya. Wala pang sign na maglilimlim yung inay natin. Yan, nakasalang pa siya sa tandang natin. Aabutin siguro ng 16 yun. Pumuputak yung mga sisiw natin, no? Meron silang ayan yung pinuputakan. Gutom na, wala na laman ng patukaan. Dito naman sa kabila,
2, 4, 6, 4, 6, siyam. So, kung pa rin. Matagal-tagal pa bago maglimlim to. Okay. Yan. Ang kagandahan dito, talaga matutukoy mo na kung bulik siya, bulik, tapos sa dalawang sapi, may lumabas mong dalawang sapi, lahi pa rin ng bulik yon. Pag pinalayaan mo sa iba, may lalabas sa bulik. Okay. Yun ang kagandahan dito sa ginagawa nating pagpapalahi. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe po natin ang ating channel. At pakipress na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload pang video. Isikapin natin makapag-update tungkol sa mga inaalagaan natin dito sa ating backyard. So yun lamang po. Maraming salamat. Ito pong muli ang PMS Backyard Breeder.